Nagbabala ang Department of Health sa peligro ng dengue reinfection kung saan posibleng kailangan salina ng dugo ang pasyente. Sa ngayon, sapat na naman daw ang supply ng dugo sa Philippine Blood Center. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Halos magkasabay na na-dengue at na-ospital noong isang linggo ang 11 at 18 anyos na mga apo ni Nenita. Si Rose Ann ang unang nakaramdam ng sintomas. Akala ko po normal na lagnat lang kasi maya-maya umukay ako. Tapos po, bumalik na naman. Tumagal po yun ng 4 days. Suka po ng suka. Sabi ko po kay mama magpa-check up na po. Matapos gumaling sa dengue, panay na raw ang paglilinis nila sa loob at labas ng bahay para maiwasan ang sakit. Ayon sa Department of Health, posibleng mas delikado kung tatamaan ulit ng dengue. Kung minsan, nauuwi pa raw sa puntong kailangang salina ng dugo ang pasyente. Nagkakaroon ka ng pagdurugo ng gilagid, nagkakaroon ka ng pagpapantal kasi nagdurugo yung loob ng katawan. Sapat naman daw ang supply ng dugo sa Philippine Blood Center pero may paalala sila sa mga mangangailangan nito. Dapat burden yan ng blood service facility mismo. So kung walang available doon sa blood service facility ng isang hospital, sila dapat yung magko-contact sa Philippine Blood Center para mag-coordinate at mabigyan ng supply. Hindi dapat burden ng pasyente, hindi dapat burden ng companion ng pasyente or yung bantay ng pasyente. Sumampa na sa halos 44,000 ang dengue cases sa buong bansa mula Enero hanggang nitong February 15. Mas mataas yan sa halos 28,000 cases sa parehong panahon noong isang taon. Ang nakikita natin ngayon dito na maaaring sanhi ng pagtaas ng bilang ay yung kapaligiran. Ibig sabihin, bigla nilang bubuhos yung ulan. At hindi lang bigla, malakas. Marami yung buhos ng ulan. Malaki yung volume ng tubig na naiipon. Diyan po pumupunta ngayon yung vector na sinasabi, yung lamok. Galing Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon ang karamihan sa mga kaso ng dengue. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng DOH na kailangang magdeklara ng nationwide outbreak ng sakit. Ang huling halimbawa na ito ay yung COVID-19. Lahat ng area ng Pilipinas ay may problema ng COVID-19. Wala pong walang COVID-19. But in this case, ang dengue, hindi po lahat. In fact, in Metro Manila, hindi rin po lahat ng mga LGUs ay nagsipagtaasan yung bilang ng dengue. Sa Lunes, February 24, ilulunsad naman ng DOH ang Alas 4 Kontra Mosquito nationwide campaign. Layo nitong puksain ang mga pinamumugaran ng lamok para hindi na kumalat pa ang dengue. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.